Si Dong Chanba na may rosas na buhok ay sumigaw kay Zuo Fan. Tinanong ni Dong Chanba kung ano ang ginagawa ni Zuo Fan. Sinabi ni Dong Chanba na akala niya ay gumaling na si Zuo Fan. Idinagdag ni Dong Chanba na hindi man lang alam ni Zuo Fan ang fundamentals ng alchemy. Sinabi ni Dong Chanba na tinipon ni Zuo Fan ang lahat ng sangkap ng may puwersa. Idinagdag ni Dong Chanba na kaya nasunog lahat ng gamot sa apoy. Si Miss Chuchu na may lilang buhok at nakabalot ng hood ay nakatingin. Naisip ni Miss Chuchu na bata pa si Zuo Fan. Idinagdag ni Miss Chuchu na hindi ito stable para sa ganitong bagay. Si Zuo Fan na nakasuot ng asul ay may hawak na pulang pil. Ang usok ay lumalabas sa kamay niya. Sinabi ni Zuo Fan na bilang isang alchemist ay alam niya ang ginagawa niya. Idinagdag ni Zuo Fan na hindi kailangang mag-alala sa kanya. Ang pulang pil ay lumitaw sa palad ni Zuo Fan at nagliwanag. Nagulat si Dong Chanba. Tinanong ni Dong Chanba kung paano nangyari yun. Idinagdag ni Dong Chanba na nakagawa talaga si Zuo Fan ng gamot. Si Miss Chuchu ay nakatingin sa pulang pil. Naisip ni Miss Chuchu na ang amoy at kulay ng pil ay pambihira. Idinagdag ni Miss Chuchu na kahit tier 2 medicine lang ito ay ito ang pinakamaganda sa uri nito. Naisip ni Miss Chuchu na hindi pa siya nakakita ng ganitong teknik. Ipinaliwanag ni Zuo Fan na ang teknik ay tinatawag na Palm of Heaven and Earth. Idinagdag ni Zuo Fan na ito ay secret teknik mula sa Sacred Scroll of the Abyss. Sinabi ni Zuo Fan na kahit mga tao sa Sacred Realm ay hindi alam ito. Idinagdag ni Zuo Fan na ang mga normal na tao ay hindi makakakita ng ancient techniques na ganito. Naisip ni Zuo Fan na kung hindi dahil sa Buddhist elixir ay hindi niya ito ipapakita sa iba. Naisip ni Zuo Fan na ang pinakamahalaga ngayon ay magtiwala si Chuchu sa kanya. Tinawag ni Zuo Fan si Miss Chuchu. Sinabi ni Zuo Fan na malamig ang kamay ni Miss Chuchu. Idinagdag ni Zuo Fan na gusto niyang ibigay ang pill of warmth dito. Nagulat si Miss Chuchu at napaatras. Nagpasalamat si Miss Chuchu. Sinabi ni Miss Chuchu na ang pill of warmth ay tier 2 medicine. Idinagdag ni Miss Chuchu na wala itong epekto sa kanya. Sumagot si Zuo Fan na hindi malalaman hanggat hindi sinusubukan. Tumingin si Miss Chuchu sa nakangising mukha ni Zuo Fan. Naisip ni Miss Chuchu na tignan ang nakakalokong ngiti nito. Naisip ni Miss Chuchu kung ang pill ba ay gawa sa special transmutation process. Idinagdag ni Miss Chuchu na baka iba ito sa ibang pill. Kinuha ni Miss Chuchu ang pulang pill. Inalis ni Miss Chuchu ang takip sa bibig niya. Kinain ni Miss Chuchu ang pill. Nanlaki ang mga mata ni Miss Chuchu. Sumigaw si Miss Chuchu kung ano yon. Umapoy ang buong katawan ni Miss Chuchu ng gintong liwanag. Naisip ni Miss Chuchu na ang pill ay parang init ng araw na dumadaloy sa katawan niya. Idinagdag ni Miss Chuchu na karamihan ng yang type medicine ay babangga sa yin energy sa loob ng katawan niya. Sinabi ni Miss Chuchu na ang pill na ito ay naging mainit na hangin. Idinagdag ni Miss Chuchu na parang kapangyarihan ng araw pero mahinahon ito. Sinabi ni Miss Chuchu na pinapagaling siya nito. Naisip ni Miss Chuchu na ang pinakamahalaga ay hindi ito bumangga sa chi niya. Idinagdag ni Miss Chuchu na kaya niyang maabsorb lahat ng remedial effects nito. Naisip ni Miss Chuchu na hindi niya akalain ito kahit sa panaginip. Tinanong ni Zuo Fan si Miss Chuchu kung ano ang pakiramdam nito. Idinagdag ni Zuo Fan na ang gamot niya ay kakaiba. Sinabi ni Miss Chuchu na hindi niya inaasahan na ang isang binata ay may ganitong teknik. Idinagdag ni Miss Chuchu na ilang taon lang ay makikilala si Zuo Fan sa buong lupain. Nakangiting sinabi ni Zuo Fan na kilala na siya ngayon. Idinagdag ni Zuo Fan na kaya Miss Chuchu ay hindi lang nito alam. Sinabi ni Zuo Fan na kung may problema si Miss Chuchu ay sabihin nito sa kanya. Idinagdag ni Zuo Fan na hahanap siya ng paraan para tulungan ito. Natigilan si Miss Chuchu. Naisip ni Miss Chuchu na totoo nga. Idinagdag ni Miss Chuchu na kailangan niya ng Master Alchemist para alisin ang lason sa loob niya. Naisip ni Miss Chuchu na pero nag-alinlangan siya. Biglang sumigaw si Zuo Fan sa isip. Sinabi ni Zuo Fan na ibigay sa kaya ang Buddhist elixir. Idinagdag ni Zuo Fan na kahit ituro man lang ang daan.
Isang tinig ang tumawa ng malakas. Sumigaw ang tinig na sa wakas ay nandito na ang munting brat. Bumagsak si Fuyan na may puting buhok sa lupa. Sa likod niya ay si Zhou Dandan. Sinabi ni Fuyan na hinintay niya si Zuo Fan ng isang buong araw. Nagulat si Miss Chuchu, si Dong Chanba, at si Dong Xiaowan. Naisip ni Zuo Fan na shit at muntik na niyang makuha ang gusto niya. Idinagdag ni Zuo Fan na maling oras ang pinili ng mga ito para lumabas. Naisip ni Zuo Fan kung gusto ng mga ito na mamatay. Naisip ni Zuo Fan na teka lang at kalimutan na. Idinagdag ni Zuo Fan na magpanggap na lang siyang mabait na bata. Tumawa si Fuyan at sinabing narinig niyang malakas si Zuo Fan. Umiyak si Zuo Fan at lumapit kay Miss Chuchu. Sumigaw si Zuo Fan na binubuli siya ng mga ito. Idinagdag ni Zuo Fan na pakibogbog ang mga ito para sa kanya. Tahimik lang si Miss Chuchu. Tinanong ni Fuyan si Zhou Dandan kung si Zuo Fan ba ang nang-insulto dito. Idinagdag ni Fuyan kung bakit mukhang duwag si Zuo Fan. Naisip ni Zhou Dandan na hindi ganito si Zuo Fan kahapon. Idinagdag ni Zhou Dandan na kahit kaharap si Master Kaiching ay hindi ito natakot. Sinabi ni Zhou Dandan kay Master Yan na oo at iyon nga si Song Yu. Idinagdag ni Zhou Dandan na hindi naman ganito si Song Yu kahapon. Sinabi ni Fuyan na hindi mahalaga iyon. Idinagdag ni Fuyan na bibigyan niya ng hustisya si Zhou Dandan. Sumigaw si Fuyan na wala siyang pakialam kung duwag si Zuo Fan. Idinagdag ni Fuyan na ininsulto ni Zuo Fan ang Imperial 7. Sinabi ni Fuyan na ang katotohanang tinalo ni Zuo Fan si Mr. Lin kahapon ay patunay na karapat-dapat si Zuo Fan sa presensya niya. Nagulat si Miss Chucho at tumingin kay Zuo Fan. Tinanong ni Miss Chucho kung tinalo ni Zuo Fan si Mr. Lin. Idinagdag ni Miss Chucho na hindi man lang matalo ni Zuo Fan ang mga second-rate na hoodlum. Tahimik lang si Zuo Fan at pinagpapawisan. Tinanong ni Zuo Fan kung ano ang sasabihin niya. Idinagdag ni Zuo Fan na si Mr. Lin ay nadulas at nahulog. Tinanong ni Zuo Fan kung maniniwala ba sila sa kanya. Sinabi ni Dong Chanba na kailangan magsanay ni Zuo Fan sa pagsisinungaling. Idinagdag ni Dong Chanba na paano masasaktan ang level 7 Spirit Forge Tier Master sa pagkahulog. Sinabi ni Miss Chucho kay Zuo Fan na kung aaminin ito na nagsinungaling siya sa simula pa lang ay baka patawarin niya ito. Idinagdag ni Miss Chucho na pero sa sinasabi ni Zuo Fan ay parang iniisip nito na tanga siya. Sumanghal si Miss Chucho at sinabing panasan ni Zuo Fan ang sarili nitong puwet. Tumalikod si Miss Chucho at naglakad palayo. Sumigaw si Zuo Fan kay Miss Chucho na magpaliwanag siya. Hinabol ni Zuo Fan si Miss Chucho. Tumigil si Zuo Fan sa paglalakad. Tahimik na nakatayo si Zuo Fan. Nilingan ni Zuo Fan ang dalawang tao sa likod. Naisip ni Zuo Fan na kayong dalawa. Idinagdag ni Zuo Fan kung bakit hindi na lang sa ibang oras pumunta ang mga ito. Namula ang mga mata ni Zuo Fan at lumabas ang pulang aura. Sinabi ni Zuo Fan na ngayon ay sinira ng mga ito ang lahat. Nagulat si Zhou Dandan. Sinabi ni Fuyan na at alam niyang may tinatago si Zuo Fan. Idinagdag ni Fuyan na hindi nakakapagtaka na natalo si Chanyo. Sinabi ni Fuyan na napakalakas ng chi ni Zuo Fan. Idinagdag ni Fuyan na level 1 Spirit Forge tier lang si Zuo Fan. Sinabi ni Fuyan na pero ang killer intent nito ay parang galing sa hari ng mga halimaw. Sinabi ni Fuyan na malas si Zuo Fan. Idinagdag ni Fuyan na siya ang kalaban ni Zuo Fan. Sumigaw si Fuyan na siya ang top disciple ng Medicine Palace Venom King. Idinagdag ni Fuyan na ang pangalan niya ay Fuyan. Sinabi ni Fuyan na hindi siya tulad ng basura sa Thrilling Lines. Idinagdag ni Fuyan na siya ang magmamana ng titulo ng Venom King. Naisip ni Zuo Fan na Venom King. Idinagdag ni Zuo Fan na tanging top alchemist ng Medicine Palace ang may hawak ng titulo na iyon. Naisip ni Zuo Fan na hindi lang dapat magaling sa paggawa ng gamot ang alchemist. Idinagdag ni Zuo Fan na dapat din itong pinakamagaling sa paggawa ng lason. Naisip ni Zuo Fan na ang tunay na hari ay tagapagligtas at mamamatay tao sa mundo. Idinagdag ni Zuo Fan na hawak nito ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa mga kamay nito.
Ngumisi si Zuofan. Naisip ni Zuofan na ibig sabihin lang noon ay hindi na tinapos ni Zuofan ang sasabihin at mabilis na sumugod si Zuofan kay Fuyan. Tinanong ni Zuofan kung lason ang forte ni Fuyan. Sumugod si Zuofan kay Fuyan. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa paligid. Tumama ang atake at nawasak ang mga gusali. Takot at nanginginig si Dandan habang nakatingin kay Zuofan. Kumislap ng pulang liwanag ang mga mata ni Zuofan, sinabi niyang ang susunod ay ang Venom King. Thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.